Guys, ang ganda. Simpleng bagay lang pero ang ganda. Ganito lang talaga yung makakapag-relax sa atin paminsan-minsan. Yung simpleng bagay lang ito. Diba? Parang upuan lang ginawa nila sa grass. Ayan. Inani muna, pinatuyo, tapos ganito na. May form na. So, ganito lang ka-simple, guys. So, ayan. Sana ganito palagi yung nakikita natin na walang masyadong mga building. 'Di ba? Yung puro lang ano, yung puro lang green, mga tanim, mga prutas. So, at ayan naman ang old tricycle. So, ang ating walnut tree na ito ay 4 years old na siya. So, nasa 4 meters na ang kanyang taas. So, napapansin natin guys na ang mga dahon is unti-unti nang naglalaglagan. Kasi, ito na yung sign ng autumn season. So, medyo madilim kasi na. So, ayan. Alas 7 na tayo ng gabi. Daylight evening ang tawag ko dito kasi sumisikat pa yung araw dun sa kabilang banda. So, ayan guys. Diba, kumbaga simpleng bagay lang na kumbaga pinatubo lang ng ating kalikasan, tapos napaka relaxing tingnan, yun lang yung kumbaga hindi ka nagmamadali kasi 'di ba madalas sa atin, karamihan sa atin is yung busy lagi tayo sa trabaho, busy sa mga bagay-bagay na kailangan nating bayaran sa ating mga buhay-buhay, trabaho, buhay pamilya, buhay, alam mo yun, yung pangkaraniwang buhay natin sa pang-araw-araw. So, ito naman yung dyan sa kabila is apple tree. Ayan guys, kita natin. So, daming bunga. Pero medyo ano pa siya, alanganin. Maghintay pa tayo ng 1 buwan pa. Pwede na yan kainin. So, ito guys. Ayan. Tutukan natin ang bunga ng apple. So, at ito naman ang sunflower na napaka gustong-gusto ko siyang tingnan, gustong-gusto ko siyang titigan. Kasi siyempre sarili kong tanim. So, sariling tanim, hindi lang atin yung lupa, pero sarili kong tanim. Ayan guys, diba? So, napakaganda. Yan lang yung hindi, kumbaga yung binayad natin dito is magdilig, oras, pagod. Ayan. Pagod kasi siyempre, kahit pagod na pagod tayo is dinidiligan pa rin natin dahil gusto natin silang nakikita. At nakakapag-relax. Cute-cute. Ayan. So kasi huli ko nang na-videohan itong tatlo, ito ayan oh. Tuyo na siya kasi nga sa sobrang init. Since 2 weeks na sobrang init, parang nasa Pilipinas lang tayo. Sobrang init talaga. So ganda. Ito lang siya. Gusto lang natin siyang tutukan. So, sana yung grass na yun. Tutukan nga natin yung grass ng napakalapit. Parang gusto ko siyang gawing upuan. Gagawin lang natin siyang upuan. So, ayan. Ayan. So, gagawin lang natin. Pwede na natin siyang gawing upuan. So, kung meron kang 6 na piraso niyan, isang bed na yan.
So, at ito naman ang ating nakulang sa dilig ang ating grapes. Ang ating ubas na kulang sa dilig. So, kulang sa dilig guys dahil ito hindi ko nadiligan ang mga 4 na araw dahil or more kasi alam nyo marami tayong mga dapat na mga inaasikaso sa buhay kaya minsan is hindi natin nagagawa lahat yung gusto nating gawin. So, grabe guys. Pag, ay, saan na yung train? Doon na ba? Ayun! Ano yung train? Naabutan natin. So, ayan. Naabutan natin. Kasi yan, pag dumaan guys is ano lang, nasa ano lang, every hour lang siya dumadaan. Kaya sinusulit na natin. Saka ayan, nakikita natin yung brown na mga nakahoy na yan. O, yung dahon ng kahoy nag-brown na siya. Kasi yan na yung sign na from September, middle of September is autumn season. So, grabe ang bilis ng panahon. Palamig na sa amin guys. Sa Pilipinas naman kasi, sa atin sa Pilipinas, ang ganda ng weather kasi sa atin, yun nga lang, sobrang init naman. Kaya, para sa akin kasi, kung ako nasa Pilipinas, ang gagawin ko dyan is, maaga akong gigising. Kasi, katulad niyan sa trabaho kasi, ang trabaho ko labas-pasok, labas-pasok, labas-pasok. So, ang ginagawa ko, maaga pa lang, start na ako mag trabaho para hindi ko maabutan yung sobrang init na panahon. Kasi nga, kapag gigising tayo ng tanghali na, halimbawa, gagising ka ng 7:00, siyempre maghahanda ka pa. Kaya mas maganda, 4:30 pa lang, gising na tayo at bago 5:00 is alis na tayo para marami tayong magawa sa umaga. So at least, hindi na natin masyadong maabutan ang sobrang init. So yun lang naman yung, sa akin, yun kung gusto kong ibigay na advice para at least hindi, kasi ang ano din kasi alam mo pag nagpababad, 'di ba, pag nag-ano tayo sa initan, delikado din kasi sa stroke, lalo na sa edad na mga 40, 50, 60, ayan, pataas, yan yung delikado. So mas maganda talaga is maaga pa lang is marami na tayong magawa. So yun lang yung pinaka the best na advice. So yun guys, yung panahon natin ngayon is parang nasa Pilipinas lang, para tayo nasa ano tayo ngayon, 27 degrees Celsius sa kasalukuyan. Ngayon, mamayang gabi naman is lumalamig dito hanggang umaabot na siya ng 14 degrees Celsius sa mga ganyan, mga 10 to madaling araw, ganyan. So, sa umaga, malamig-lamig pa siya. Nasa 15 degrees Celsius. Pero pag nagtumungtong na yan ng 9 AM, ayan, siyempre pag sumisikat na yung araw is sobrang mainit na talaga. So, at iyan ang temperature is mga within 10 days, mga ganyan na sa Pilipinas, nasa 30 degrees tayo, 30 degrees Celsius. Ngayon, kapag bago naman mag-September, minsan nag-aano na yung panahon, nagbabago na, medyo lumalamig-lamig na siya, nag-uumpisa na siya sa 20 degrees Celsius, hanggang pababa na yan ng pababa, hanggang mag 0 degrees Celsius na yan siya. Kapag December, January, February, March, ayan. So, yung 5 buwan na yan hanggang April is malamig pa talaga yan. So yun lang guys ang ma-share natin dito sa Europe, sa Austria, Europe na kumbaga, siyempre, 'di ba, alam naman natin na yung mga Pinay naman talaga, hindi lahat mayaman yung buhay sa abroad, kundi kumbaga kami, halimbawa ako isang trabahador, karamihan naman dito may mga nurse na Pilipina, yung iba naman nasa hotel, nasa factory. Tas ngayon uso na yung mga truck drivers sa buong Europe. Kasi sa Slovenia at saka sa Hungary, karamihan doon is yung mga Pilipino na mga truck drivers. So, kasi marami na akong nakakasalubong guys, nakakausap ko sa halimbawa namili ako, yan, nakakausap ko sila, nakakasalubong ko sila, tapos tinatanong ko nga na sila ay truck drivers. Tapos sa truck din sila natutulog. Yun, so yun lang.
ano lang talaga yung buhay. Kumbaga, tiyagaan lang talaga guys, at siyempre lakas ng loob, dasal para tumagal tayo sa abroad.